Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Ngayon ay July 10, 2025. Ako si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Inihinalang buto ng mga tao na hukay sa isang bakanting lote malapit sa pangbang ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Kapatid ng dating Duterte Economic Advisor, inaresto dahil sa mga kasong kriminal. Bangkay ng babaeng pinagsasaksak natagpuan sa hinulugang taktak sa Antipolo. Yes, come in sir. This is Motor Vessel Eternity Sea. 3 Pinoy pinangangambahang patay sa Houthi attack sa Red Sea. Driver's license pwede nang i-renew sa eGov app. Pero demo ng online renewal system sa media na antala. At sa balitang showbiz, PBB Gen 11 ex-housemate JM Ibarra at Piang Smith may nilulutong digital series. Magandang gabi, ang ating pinakamalaking balita ngayon. Nahukay na sa isang bakanting lote malapit sa pampang ng Lawa ng Taal sa Laurel, Batangas ang mga hinihinalang buto ng tao. Kasabay ito ng pagsisimula ng mga otoridad sa technical site assessment sa Taal Lake na pinaniniwala ang lugar na tinapunan ng mga labi ng missing sabungero. Mababatid na ang nasabing lawa ang itinurong lugar ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy kung saan itinapon ang nasabing mga labi. Sa kaugnay na balita dahil sinimula na nga ng Philippine Coast Guard ang technical site assessment sa Taal Lake, kaugnay sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero, iginiit ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano na mahalaga ang assessment bago isagawa ang mismong dive operations. Aniya, posible pa umanong makahanap ng bangkay sa lawa. Batay sa mga impormasyon, hindi lang mula sa whistleblower na si Julie Patidongan, kundi mula rin sa iba pang credible sources. Samantala, umapela si Talisay Mayor Nestor Natanawan na agarang sanang tapusin ang search operations, lalo't naapektuhan daw ang kabuhayan ng mga mangingisda. We do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Inaresto ng mga otoridad ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Jansen Tony Yang sa Pasay City dahil sa patong-patong na kasong kriminal. Kinilala ang 54 anyos na suspect sa iba-iba pang pangalan, kabilang na ang Antonio Lim at Tony Lim. Nahuli siyang muli sa Pasig City PAOK facility nitong July 9 dahil sa mga kasong falsification of public documents, perjury at paglabag sa alias law. Una siyang nahuli noong September 2024 sa NAIA Terminal 3 dahil sa mga immigration violations. Natuklasang nagtayo siyang na mahigit 12 negosyo sa Visayas at Mindanao gamit ang peking pangalan, kabilang ang mga mall, rice mill at steel plant. Nakapiit siyang sa Pasay Police at sasailalim sa investigasyon habang inaantay ang pagpiyansa. Pagkalaya naman, ililipat siya sa Bureau of Immigration para sa karagdagang kasong immigration. Maselan po na balita, nabulabog ang komunidad malapit sa hinulugang taktak sa Antipolo City nang matagpuang lumulutang ang isang bangkay na pinukpok sa ulo at may mga saksak sa katawan. Kinilala na ng pulisya ang biktima at ngayon nananawagan ang pamilya para sa ikahuhuli ng sospek sa krimen. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin, paano ko matatanggap yun. Lugmok ang damdamin ni Mang Ramil sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang panganay na si Mary Regine Olibay. Natagpuan ng kanyang bangkay sa ilog ng hinulugang taktak sa Antipolo City hapon ng July 8. Bata pa. Nagulantang ang mga residente ng Barangay de la Paz nang makita ang walang buhay na katawan na nakadapa sa mabatong bahagi ng ilog. According to the initial investigation of SOCO, so meron pong initial na nakita pong 3 tarak
sa dibdib ng ating biktima. Kaya ang pakiusap ko lang sana, mahuli po yung suspect. Sumuko ka na para mabigyan ng katulungan anak ko. Naabutan ng balitang A to Z ang pamilya ng biktima sa tanggapan ni Barangay Captain Jeff Pernan para makipag-ugnayan sa tulong na maiaabot sa pamilya. Hanggang sa ngayon, hindi pa mailabas mula sa punerarya ang mga labi ni Mary Regine. Kailangan naming bayaran ay 40,000 para ma-pull out. Yung father naman walang kakayahan na maggumastos dahil tricycle driver. Ayon sa Antipolo City Police, may person of interest na sa krimen na ayon sa testigo ay kakilala mismo ng biktima. Meron po tayong isang witness na nagturo na ito pong biktima ay talagang gustong patayin ng ating suspect. Ang motibo ay itong ating suspect po ay naiinis dahil siya po ay madalas na pagnakawan itong ating biktima. Kaya po naisip po niya na ito po ay gantihan. Napag-alamang may dati ng kasong physical injury ang suspect noong taong 2022. Naglunsad na ng operasyon ng pulisya para mahuli ang hinihinalang salarin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinangangambahang patay na ang 3 tripulanteng Pinoy na kasama sa barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Kinukumpirma ngayon ng Department of Migrant Workers ang ulat mula sa United Kingdom Maritime Trade Organization ukol sa pagkamatay ng 3. Gayon din ang ulat ng Amerika na binihag ang iba pang crew members. May Balitang A to Z si Barbie Mulak. Vessel Eternity Sea. How do you copy? Over. Ito ang bagong video na inilabas ng Houthi rebels sa kanilang pag-atake sa MV Eternity Sea sa Red Sea sa Middle East nitong Lunes, July 7. Gamit ang drones at ballistic missiles, pinalubog ng grupo ang naturang cargo ship malapit sa Hodeida, Yemen. Ayon sa Houthis, tinarget ang naturang barko dahil hindi umano nito pinansin ang warning calls ng grupo. Ang Houthis ay political group na suportado ng Iran at tutol sa Israel at Amerika. Responsable ang pangkat sa pag-atake sa mga commercial ships na may koneksyon umano sa Israel. Kinukumpirma ngayon ng Department of Migrant Workers ang mga ulat ukol sa 3 Pinoy na pinangangambahang patay na, maging ang kalagayan ng naiwang crew members na ayon sa ulat ng US Embassy sa Yemen ay binihag ng grupo. We are still yet to confirm for ourselves whether indeed the Houthis have the rest of the crew. So this is something that is yet subject to confirmation, and we're working closely with the SecTes, Lazaro, and the DFA along these lines. Lulan ng MV Eternity Sea ang 22 crew members. 21 rito mga Pilipino. 5 ang swerteng nailigtas habang hinahanap pa ang 16 kabilang ang 3 posibleng patay na. Dahil sa insidente, sinuspindi na ng DMW ang lisensya ng manning agency at ng barko. 2 beses nag-traverse sa Red Sea. Kasi kung di-trace mo yung rota niya ng Egypt to Somalia, that's one. Okay, that's one turn or one crossing across the Red Sea. And then bumalik ng Jeddah. Una nang kinondena ng Amerika ang pag-atake sa MV Eternity Sea. 1 araw lang matapos ang hiwalay na Houthi attack sa barkong Magic Seas na naglalayag rin sa Red Sea nitong July 6. Para sa Balitang A to Z, Barbie Mulak. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office, kapalit ni Jay Ruiz. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bitbit ni Gomez ang higit 2 dekadang karanasan sa media, gobyerno at pribadong sektor bilang veteranong journalist, dating PIA Chief at Communications Director ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Si Gomez ang ikalimang PCO Secretary sa ilalim ng Marcos Administration, kasunod ni Ruiz, Cesar Chavez, Sheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles.
Samantala, itinalaga naman si Jay Ruiz bilang board member ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Kasabay ito, inanunsyo rin ng palasyo ang pagtatalaga kay Atty. Sharon Garin bilang kalihim ng Department of Energy matapos ang paglipat ni Rafael Lotilla sa DENR. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience, having served as a multi-term Iloilo representative and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. Handang-handa na ang NCRPO para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit 15,000 pulis ang ide-deploy sa Batasan Complex, VIP routes, protest zones, media at medical areas. May mga pulis din sa border checkpoints, command posts at landing zones para sa posibleng emergency. Mahigit 5,000 crowd control units din at 600 na standby force ang nakaposisyon para siguraduhin ang kaayusan sa zona. Ayon pa sa NCRPO, nakahanda ang buong puwersa para sa mapayapang pagtitipon ng mga rallyista. May itinalaga ring protest zones at ipinaalala sa lahat na sumunod sa mga alituntunin para maiwasan ang gulo. May mga designated protest zones po na itinalaga at mahigpit ang paalala sa parehong grupo, yung po mga pro at anti-administrasyon na sumunod sa itinakdang panuntunan upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Tutungo sa Washington DC sa Amerika sa susunod na linggo ang delegasyon ng Pilipinas para makipag-ugnayan sa gobyerno ng Estados Unidos at makipagnegosasyon sa mas maayos na pataw ng taripa. Ito'y kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na papatawa ng 20% tariff ang Philippine exports simula August 1, higit na mas mataas kumpara sa 17% na inihain noong Abril. Pangungunahan ito ni Special Assistant to the President Frederick Go kasama sina Trade Secretary Cristina Roque at Bureau of Investments Managing Head Seferino Rodolfo. Katulad ng Pilipinas, binigyan din ng US ng tariff notice ang 20 bansa, kabilang na ang Japan, South Korea, Indonesia at Thailand. Sa liham ni Trump, posible umanong baguhin ang US tariff kung magsasaayos ng trade policy ang mga apektadong bansa. Parang ulan-ulan pa rin Binabantayan ngayon ng Weather Bureau na Pag-asa ang 3 low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May katamtamang tsansang mabuo bilang bagyo. Sa loob ng 24 na oras ang LPA na 07C sa bahaging hilagang silangan ng Luzon. Habang may mataas na potensyal naman na maging bagyo ang LPA na 07D na nasa karagatang Pasipiko. Samantala, nananatili pa rin sa labas ng PAR ang remnant ng dating tropical depression na Danas. Pero mababa na ang tsansang mabuo ito muli bilang bagyo. Samantala, patuloy naman na nakakaapekto ang habagat sa buong bansa. Asahan ang panakanakang pag-ulan sa Zamboanga Peninsula dahil sa habagat at posible ang flash floods at landslide dulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Habang maulat na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat naman ang mararanasan sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Maulap hanggang bahagyang maulap na may ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Kaya naman po, ingat-ingat po mga ka-A to Z. Woo-suk as Soon Ji-woo. Bibida si rising star South Korean actor Byun Woo-suk sa upcoming live-action adaptation ng Solo Leveling sa online streaming platform na Netflix. Gagampanan ni Woo-suk ang karakter bilang si Soo Jin-woo na nagsumikap mag-isa hanggang sa mag-level up ang kanyang ranggo at maging isa sa pinakamalakas na mandirigma.
ang Solo Leveling ang global phenomenon animated series na itinanghal na Anime of the Year sa Crunchyroll Awards 2025. Susunod, driver's license pwede nang i-renew sa eGov app. Pero demo ng online renewal system sa media, bakit nga ba naantala? At ang issue ng kagutuman at malnutrisyon, may nakita na nga bang solusyon kung paano ito tutugunan? Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Hindi na magiging pahirapan ang pagre-renew ng driver's license dahil inilunsad na ng pamahalaan ang online renewal system sa pamamagitan ng eGov app. Tiniyak ng mga otoridad na mabilis, reliable at secure ang proseso. Idinemo ito sa harap ng media, pero naantala naman ng ilang minuto dahil sa mahinang internet connection. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Huwag nyo nang pagkakitaan yung mga kababayan natin. Hindi na kayo kailangan. Wala na kayong racket dahil dito. Yan ang babala ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon sa mga fixers sa Land Transportation Office kasabay ng paglulunsad ng online driver's license renewal system. Layo nilang pabilisin ang sistema at makaiwas sa mga fixer at hassle sa pag-asikaso ng requirements. No, at kailangan mong gawin physically yung exam, kailangan mong gawin physically yung medical, ubusang oras mo. Welcome ito silang motorista na naabutan ng Balitang A to Z na nagpaparenew ng driver's license sa LTO sa Quezon City. Nag-leave lang just to renew. Lalo kung nagtatrabaho, pwede ka sa bahay na lang. Pero ang ilan, mas pipiliin pa rin si LTO field officers mag-renew, lalo na yung mga hindi sanay sa online payments. Mahirap kasi manuha kang pera eh, mas maigi yung dito. Sigurado yung pera. Nasanay na po ako dito or may renew talaga eh. Tiniyak naman ng DICT na secured ang eGov application kung saan nakapaloob ang iba't ibang sites ng government agencies. If you try to use the eGov app, kapag magsinungaling ka, hindi ka papayagan. So dahil connected siya sa national ID. Ang maganda sa national ID, meron pong banggaan ng AI doon, yung ating face verification. Sinubukan sa harap ng media ang pag-apply ng renewal ng driver's license sa pamamagitan ng eGov application, pero naantala ito ng higit 10 minuto. Paliwanag ng mga opisyal. This has gone multiple tests, but they're just fixing it. It's a Wi-Fi issue eh. Marami kasing tao ngayon. So just give them time to decongest, tapos they'll fix it. Kalaunan ay umusad din ang proseso gaya ng pag-upload ng requirements, gaya ng results ng online driver's education exam at medical exam. Maaari na rin kasing gawin ang medical check-up kabilang ang eye at ear test sa pamamagitan ng video conferencing. Kapalit na to ng exam, no? So pwede itong gawin online. Ngayon magkakaroon ka ng ganito, i-upload lang ito sa file mo. No, tuturuan ka din ng app kung paano mo gagawin yon. Oras na maprubahan ng sistema ng aplikasyon ay pwede na itong bayaran via e-wallet at pwedeng pick-upin o ipa-deliver ang driver's license sa loob ng 3 araw. Isusunod na rin ng DOTR ang digitalization ng iba pang mga serbisyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng 6 na driver ng sports car na viral ngayon sa social media matapos magkarerahan sa Tagaytay. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, posibleng malagay sa alanganin ng buhay ng mga driver ng sports car at makadisgrasya pa ng kapwa motorista at pedestrian. Isinapubliko rin ng DOTR sa kanilang social media page ang pagkakakilanlan ng mga 6 na driver kalakip ng kanilang show cause order. Umapila rin ang ahensya sa publiko na i-report agad ang ganitong mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Any abuse sa kalye, ke bus, ke jeep, ke taxi, ke sports car, wala kaming pakialam dito sa LTO at sa DOTR. Kahit sports car pa yan. Patuloy pa rin na pinoproblema ng bansa ang isyu ng kagutuman at malnutrisyon. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development
may mga solusyon para ito'y labanan at tugunan. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Umagahan, tanghalian, merienda at hapunan. Mga kadalasang oras ng kain sa bawat araw. Pero dahil sa hirap ng buhay at pabago-bagong panahon na nagiging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin. Si Junie na isang fruit vendor, pinagsasabay na ang agahan at tanghalian para makatipid sa budget. Minsan, ang almusal, diretso na panangalian. Dahil sobrang hirap ng buhay ngayon. Wala naman akong inaasa na iba, hindi. Sarili ko lang. Kaya mahirap din magtambay, lalo magutuman yung pamilya ko. Si Mariel naman na nagtitinda ng siomay na mainam na pangulam at pangtawid gutom, aminadong hirap pa rin sa pangtustos sa iyahaing makakain sa kanilang hapagkainan, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Mahirap po kasi mahina po yung benta. Kaya ang Department of Social Welfare and Development patuloy na nilalabanan ang problema ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa na kadalasan bunsod ng kahirapan. Layo ng 3-year program na Multisectoral Nutrition Project na gabayan ng nasa 275 na munisipalidad sa 13 rehiyon sa bansa para mabawasan ang mga kulang sa nutrisyon. Gaya na lang ng Project Water, Sanitation and Hygiene o WASH. Layunin po nito na makapagbigay ng intervention upang matugunan yung pangangailangan ng mga ating households or populations, lalo na yung ating mga bata, for the first 1,000 days. Ilan pa sa mga proyekto ng ahensya na layong tumugon sa kagutuman ang Project Lawa at Binhi, na nagtuturo sa mga komunidad na dumiskarte, magtanim at mangisda para may maiyahaing pagkain sa lamesa 3 beses sa isang araw. Tugon din nila ito sa water scarcity at food insecurity. We are hungry, so kailangan nating tiyakin na may pagkain. So paano magkakaroon ng pagkain kung walang nagtatanim? Kung ang mga magsasaka natin ay kumukonti na ng taong bayan mismo, ang siyang gagawa nito at magtitiyak na yung solusyon sa kagutuman at kahirapan ay nandun mismo sa kanilang mga pamayanan. Base sa 2024 Global Hunger Index, nasa ika-67 pwesto ang Pilipinas sa halos 120 bansa sa mundo na may maraming nagugutom. Ayon sa datos ng UNICEF, tinatayang may 600,000 batang Pinoy ang nakaranas ng gutom at kakulangan sa nutrisyon noong 1 taon. Nakikipagtulungan naman na ang DSWD sa iba pang mga ahensya para maipagpatuloy ang kanilang mga programa kontra kagutuman at malnutrisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Walang halong pagdaramdam si Senator Risa Hontiveros kahit na usap-usapan na posibleng sumama sa majority bloc sina Francis Kiko Pangilinan at Bam Aquino na kanyang inendorso noong nakaraang halalan. Ayon kay Hontiveros, respeto ang ibinibigay niya sa desisyon ng kanyang mga kakamping senador dahil hindi niya aniya kontrolado ang desisyon ng iba. Sa halip, focus siya ngayon na palakasin ang oposisyon sa loob at labas ng Senado. Dagdag pa niya, bukas din ang lahat ng opsyon para sa kanya hanggang sa pagpili ng Senate block sa umaga ng July 28. Just like every other senator, Karen, all options are open for me until I have to make my final decision umaga ng July 28. Basta ang pinakamahalaga sa akin, saan mang bloke ako lumugar o hindi lumugar, it would have to be consistent with yung primary political task ko bilang legislator sa huling 3 taon ko sa Senado, na makaambag ako para palakasin ang oposisyon para lumaban at manalo sa 2028. Tutol si Senator Risa Hontiveros sa panawagang total ban sa online gambling. Ayon sa senadora, magre-resulta lamang sa pagsulpot ng mga illegal na operasyon ng online gambling sakaling ipagbawal ito kung saan mas mahirap itong mahuli. Dagdag pa ni Hontiveros, mas epektibo ang mahigpit na regulasyon kaysa tuluyang ipagbawal ito. Kailangan ding timbangin ang nawawalang revenue sa naiiwasang perwisyo tulad ng gasto sa rehabilitation at nawawalang hanap buhay dahil sa adiksyon. Saan kukunin ng gobyerno yung sasabihin nila na foregone revenues? Kwentahin natin yun. No? Every year, nag-appropriate ang Kongreso ng budget, nag-identify kami ng sources of revenue. Pero, ikwenta din natin yung
monetary equivalent. Social harms prevented. Yeah, no? Magkano ang maititipid natin sa health expenditures para sa addiction rehabilitation? Hinarap ng buo ni COMELEC Chair George Garcia ang kasong isinampalaban sa kanya ng mga obispo at civic leaders sa National Bureau of Investigation kaugnay sa nakaraang halalan. Ayon kay Garcia, hindi siya natatakot at handa siyang humarap at maglabas ng dokumento sa kahit sino mag-iimbestiga. Giit pa niya, bahagi ng demokrasya ang mga pagkwestiyon sa COMELEC, pero nilinaw niyang nasagot na nila ang mga isyong inihain laban sa kanila, lalo't naging maayos at mapayapa naman umano ang 2025 midterm elections. Nilinaw ng US Pacific Fleet na hindi nagpaputok ng missile ang Nemesis sa Balikatan War Games sa kabila ng naunang pahayag ni Admiral Stephen Webb Kohler na na-test fire ang naturang pasabog. Ayon sa tagapagsalita ng Pacific Fleet, naging malabo lang ang pagkakasabi ni Kohler. Bagamat sumali ang anti-ship missile system sa battle drills, pero iginiit na walang ipinalipad na missile sa naturang pagsasanay. Gayunpaman, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang opisyal. Isang anti-ship missile system ang Nemesis na kayang umatake sa mga barkong pandigma sa lupa kahit may layong 185 kilometers. Samantala, nananatili sa bansa ang system para sa mga kasunod na training. Kasama rin sa Philippine deployment ang Typhoon missile na kayang umatake kahit sa layong hanggang 2,500 kilometers. Sa aming pagbabalik, PBB Gen 11X housemates JM Ibarra at Fiang Smith may nilulutong digital series. At Francine Diaz nagbigay ng birthday greeting sa kanyang ka-love team na si Seth Fedelin. Ano kaya ang mensahe? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. May bagong nilulutong upcoming series na pagbibidahan ni na PBB Gen 11X housemates JM Ibarra at Fiang Smith na mapapanood na ngayong Hulyo. At Francine Diaz nagbigay ng birthday greeting sa kanyang ka-love team na si Seth Fedelin. Halina't makibalit ang A to Z Showbiz kay Lane Garcia. Handa ka na bang multuhin sa kilig? For the excited na ang mga fanay ni na PBB Gen 11X housemate JM Ibarra at PBB Gen 11 Big Winner Fiang Smith para sa kanilang upcoming digital series na Ghosting ngayong buwan ng Hulyo. Siguradong buhay na buhay ang kilig this 2025 dahil trailer pa lang talaga namang nakakahook na. Ito ang kauna-unahang iWant original digital series ni na Fiang at JM. Tampok ang pamatay na kwento ng taon na may halong kilig, ugot at hiwaga. Iikot ang kwento sa isang dalagang estudyante na nagdesisyong manirahan sa probinsya kasama ang kanyang lola matapos mag-ghost o iwan ng hindi inaasahan ng kanyang first love. At sa hindi inaasahang pagkakataon, makikilala niya at mai-inlove siya sa isang misteryosong probinsyano na literal palang multo. Makahanap pa kaya ng happy ending ang mga puso nilang iniwan sa hangin? Mapapanood ang Ghosting sa iWant streaming platform sa July 19. Samantala, nagbahagi ng birthday greeting si Francine Diaz para sa kanyang on-screen partner na si Seth Fedelin. Sa Instagram, inihayag ni Francine ang ilang photo snaps nila ni Seth na may kalakip na sweet and heartfelt birthday greeting na I'm blessed to have you, my best friend. Maalalang unang nagkasama sina Francine at Seth sa hit afternoon kapamilya drama na Kadenang Ginto, kasama sina Andrea Brillantes at Kyle Echari. At muling nagtambal ang dalawa sa thriller series na Dirty Linen at pelikulang My Future You sa MMFF noong isang taon. Habang still working together pa rin ang Francette sa ongoing kapamilya series na Sins of the Father na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Kaya naman, happy birthday, Seth Fedelin! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Madalas kapag maiingay ang dalawang pusa, for sure, nangangamoy away na yan. Pero minsan siguro, dapat pili tayo ng magandang venue para sa huli, walang pagsisisi. Narito ang nakaka-GV na video. Ayan, so walang nanalo dun sa dalawang pusa. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa activist for civil rights and children's rights na si Marion Edelman. Sabi niya, hindi mo mapipili ang magiging magulang mo, pero maaari kang pumili kung ano ang magiging klaseng magulang ka. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwento at may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!